papuri sa Kanya at pasasalamat. Okay, ayun po, para po sa ating panimula, mag-ano po sa ating inang prayer para po sa ating paghahanda. Ayan, manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat sa panibagong umaga. Maraming salamat dahil dinala mo kami dito. Salamat, Panginoon, sa magandang panahon na kahit po maulan ay inilalayo mo kami sa anumang karamdaman o sakit, Panginoon. Panginoon, salamat din dahil na sa gitna na kami ng July and alam ko na nandyan ka lagi at lagi mo kaming sinasamahan. And salamat, Panginoon, dahil alam namin na patuloy nyo kaming sasamahan sa araw-araw naming ginagawa, Panginoon. Panginoon, ngayong umaga, narito kami at sama-samang magbibigay ng papuri sa iyo at pasasalamat. In Jesus' name we pray. Ayun, para po sa ating pagsimula, may basahin lang po ako na verse sa 1 Chronica 16, 23 hanggang 24. Kayo'y magsiawit sa Panginoon, buong lupa. Ihayag ninyo ang kanyang pagliligtas sa araw-araw. Ipahayag ninyo ang kanyang kaluwalhatian sa gitna ng mga bansa. Ang kanyang mga kamangha-manghang gawa sa gitna ng mga lahat ng bayan. Magsitayo po tayo lahat at tawinan natin ang ating Panginoon. Ilapit natin ang ating sarili sa Panginoon. Tayo'y magpasakop at magpakumbaba sa presensya niya. Sabihin natin lahat ng mga kasalanan na nagawa natin this past few weeks or sa mga nagdaang months. And mag-repent tayo sa mga kasalanan natin. And alam ko na iniisip ng iba sa atin na or nafe-feel ng iba sa atin na hindi ako karapat-dapat na tumayo sa harapan ng Panginoon dahil makasalanan ako or may nagawa akong di tama or di mo nais. And sa mga oras na ito, meron akong ganong nararamdaman. Feel ko hindi ko deserve na tumayo sa harapan ni God at mag-lead netong kongre. Dahil may mga panahon na nagkakasala pa din ako or may nagagawa akong di tama. Pero na-remind ako ni God and sabi nga, God chose me and God appointed me and He found me when I was lost. At yung life natin at purpose ay nanggagaling sa Panginoon. Pinili niya tayo para maging parte ng Kanyang plano.
which is to, yun nga, to reach out dun sa mga hindi pa nakakilala, sa mga makasalanan, and mag-bear tayo ng fruit. Na-remind din ako na yung pagmamahal ni God ay unconditional. Sabi nga dun sa nabasa ko sa article ng Campus Crusade about sa 5 truths about love, God loves unconditionally. God's love for you is unconditional and undeserved. He loves you in spite of your disobediences, your weakness, your sin, and your selfishness. He loves you enough to provide a way to abundant eternal life. From the cross, Christ cried out, Father, forgive them for they not know what they are doing. If God loved those who are sinners that much, can you imagine how much He loves you? This child through faith in Christ and who seeks to please Him. Grabe po yung pagmamahal ni God. And kaya bilang anak niya, gamitin natin yung buhay natin, yung sarili natin para sa Kanya. Magpasakop tayo sa Kanya. Umawit tayo at patuloy siyang purihin. Kahit hindi man ako
suliranin na pinagdadaanan natin, si Lord yung nandyan, na si Lord yung kasama natin, and alam natin na siya yung kalungan natin sa oras na naghanap tayo ng kalinga, na naghanap tayo ng suporta. Ayun. Awitan natin si Lord na basta't ikaw. Sa lahat ng suliranin ko, ikaw siyang lunas. Sa puso ko, ikaw ang nais. Pag-ibig mo, Diyos, sumay tamis. Sa buhay ko, ikaw ang bukas. Sa lahat ng suliranin ko, ikaw ang siyang lunas. Sa puso ko, ikaw ang nais. Pag-ibig mo, Diyos, sumay tamis. Napakasarap magpuri sa kalungan mo. Lahat ng nais ng puso magtatagpuan sa'yo. Napakasarap magpuri sa kalungan mo. Wala nang aalalahanin pa. Paligid na ng problema. Basta ikaw, basta ikaw, basta ikaw ang sa lahat ng suliranin ko, ikaw siyang lunas. Sa puso ko, ikaw ang nais. Pag-ibig mo, Diyos, sumay tamis. Napakasarap magpuri sa kalungan mo. Lahat ng nais ng puso magtatagpuan sa'yo. Napakasarap magpuri sa kalungan mo. Wala nang aalalahanin pa. Paligid na ng problema. Basta Nakaupo muna tayong lahat. At dahil Missions Months po,
Ang ating future missionary po ay si Eva Abad. And may sinend po siyang video presentation na kung ano na po yung ginagawa ni God sa kanya sa Vietnam. At kung ano na yung mga ministeryo na itutulong niya sa mga kabataan doon at mga pamilya. Atin pong napanood at narinig mula sa ating kapatid na si Eva Abad ang kanyang ministry sa Vietnam at sa mga sandaling ito atin pong naririnig ba ako? Papalit. Hello. So, sa mga sandali pong ito, ating pong itaas sa Panginoon si Eva at ang kanyang mga gawain doon sa Vietnam. Samahan po ninyo ako sa panalangin. Una-una, Panginoon,
Tulad ni Eva, kami ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iba't ibang gawain na iyong pinahintulutang maranasan mga kabataan. Tulad ng summer Bible camps na dinadaluhan ni Natien Ann sa Kuchi at sa Saigon. Nagpapasalamat kami, Panginoon, kung paano mo ginagabayan at inuhubog ang ilang kabataan sa ngayon. Isa na dito si Lin Ann upang makatulong sa mga gawain sa Vacation Bible Schools. Gayon din, Panginoon, ang papuri at pasasalamat sa iyo na siyang pinagmulan ng kalakasan ni Eva, ni Lynn, ni Angie at ni Pong para sa mga gawain ngayong summer. Salamat din, Panginoon, sa pusong empowered to influence na natapos ni Eva na isang pagpapala para sa kanya upang patuloy na maging ilaw at asin sa Vietnam. Lubos ang aming pasasalamat, Panginoon, sa lahat ng katugunan, sa mga panalangin patungkol sa mga gawain ito at sa mga manggagawang ginagamit mo, Panginoon, doon. Papuri sa iyo, Panginoon, na siyang makapangyarihan sa lahat. Kasama ni Eva, nais namin idulog sa iyo, Panginoon, ang ilang partikular na kahilingang panalangin na naway maging pagpapala, Panginoon, ng mga summer Bible camps sa Bien Hoa at Saigon, maging ang school conference ni Lin Ann nitong July. Dalangin namin ang kagalingan at probisyon para sa nanay ni Nan na nagdadialysis dahil sa kidney. Hiling rin namin, Panginoon, na mabigyang lunas ang karamdaman sa tiyan at thyroid ni Angie. Gayon din ang impeksyon sa tenga ni Lin Ann. At para sa mga bata, sina Tuyen, Tien Phuc at Buang Na, dalangin namin, Panginoon, ang iyong probisyon para sa kanilang pag-aaral at tulong pangkalusugan. Pinagkakatiwala namin sa iyo, O Diyos, ang lahat ng dalangin ito dahil naniniwala kami na ang lahat ng mga batang naaabot ng ministry ni Eva at ng kanyang mga kasamahan sa Vietnam ay siya rin magiging daluyan mo ng pagpapala sa iba ayon sa iyong panahon. Maraming salamat, Panginoon, dahil lubos kang mabuti at tapat sa lahat na nagtitiwala at nagmamahal sa iyo. At para sa aming iglesia, Panginoon, kami nagpupuri rin at nagpapasalamat sa patuloy mong pagkilos sa pamamagitan ng iba't ibang gawain. Maraming salamat sa pamunuan ng Lord of Life at sa kapatirang nagpapagal upang maisagawa ang mission at vision ng iglesia ito. Dalangin namin ang pagpapala mo sa aming iglesia na patuloy na maging asin at ilaw mo sa lugar kung saan mo ito ginagamit at gagamitin sa hinaharap. Nawa, Panginoon, ay maging tapat din kami sa aming pagbibigay ng aming kapo para magamit sa gawain ng aming iglesia at maabot at maranasan din ng iba ang pag-ibig mo. Sa iyo, O Diyos, ang lahat ng kapurihan at karangalan. Ito, Panginoon, ang aming mga samot dalangin sa dakilang pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Ayun, praise God at talagang makapangyarihan ang ating Panginoon. At ang ating Panginoon, sa Kanya wala talagang imposible. Kung saan man niya tayo dalhin, saan man niya tayo gamitin, talagang magpagamit tayo, magpasakop tayo sa Kanya. Tayo rin po ay misyonero dahil ang bawat isa sa atin ay nagpapagamit sa nais ng Panginoon. Kahit sa maliit na bagay man yan, like pag-create ng DG, Bible study, pagpapanalangin sa kapwa natin, sa relatives natin, or pag-reach out sa iba. And pinili tayo ng Panginoon para dalhin ang kanyang pangalan at may pakilala siya sa iba. Mapatanggap sa kanila na si Jesus lamang ang daan at kaligtasan. Tumayo po tayo at tumayo. I will live.
dahil pinili mo kami upang magpagamit kami sa iyo. And magamit namin yung buhay namin para maglingkod sa mga ministeryo na nais mo, Panginoon. And Panginoon, ang bawat isa na narito ngayon ay mga misyonero mo. At naway patuloy mo kaming gamitin sa iyong mga gawain at magpatuloy kami sa pagdidisipulo, sa pag-reach out sa mga kapwa namin. And Panginoon, ngayong umaga ay samahan niyo kami sa aming pakikinig ng iyong salita, Panginoon. Samahan niyo si Kuya Rico sa kanyang pag-preach ngayong umaga. And naway ilayo niyo kami sa anumang distraction na pwede mag-alis ng aming attention sa inyo, Panginoon. In Jesus' name we pray. Makakaupo na po tayong lahat at ihanda po natin ang ating sarili sa pakikinig ng kanyang salita. Si Kuya. Okay. Ito nga sa bulsa or kunin ko lang daw. If ever yung password niya, 1997-20 lang naman. Birthday ko. Ayan, sige po. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning po. Hindi ko na sinulat yung greetings ko kasi sabi ko sana hindi na ako masyadong kabahan. Pero grabe, kinabahan pa rin talaga ako. Pero yan, maraming salamat sa Diyos sa pagkakataon muli na pinagkaloob niya sa akin upang magbahagi ng kanyang salita ngayong umaga na ito. And maraming salamat din sa Diyos dahil nandito din kayo, nandito yung bawat isa. Ginising tayo ni God, binigyan tayo ng lakas para makapag simba ngayon. Sama-sama tayo nagpuri kanina. And ngayon po, makikinig tayo ng salita niya. Ngayong buwan po ay sineselebrate natin ang Missions Month. Kanina nga po, nag-share shinare sa atin ni Tita Eva Abad, yung tita yun na nakikitita. At tita, sige tita na lang para masana. Tita Eva Abad, yung ginagawa niya sa Vietnam. And nakakataba ng puso kung paano siya ginagamit ni God. And doon nakaraan din, tama ba si Kuya Lem din yung featured missionary natin dito. So sila po yung mga pinili ni God para patuloy na ibahagi yung salita niya sa iba't ibang mga lugar. And grabe yung pressure doon, grabe yung persecution, di natin alam kung anong nararanasan nila doon. Pero patuloy nila ginagawa yung kalooban ni God. And related po sa topic natin ngayong umaga na ito na tayo ay pinili, kayo po ba naranasan nyo na rin bang piliin? Siyempre sa mga may asawa na, sana all, di ba? Pinili kayo ng mga asawa nyo para pakasalan, di ba? Si Kuya MJ, sana all daw. Ay, sana all. Sana, thankful siya niyan, siyempre. Sana all din, no? Pero yun, ako po, nung bata po ako, ay nahilig na ako sa basketball. And, ayun, nung mga time na yon, sorry sa term, pero lagi akong tambay noon sa court. Kasi lagi ako nanonood sa mga naglalaro. Ewan ko ba nung time na yun, sobrang liit ko pa talaga din. Parang ang laki-laki pa ng bola nun. Pero gusto kong manood lagi, gusto kong matuto kung paano nga ba maglaro ng basketball. Sa lugar po kasi namin, marami, kabi-kabila eh. Pwede ka kahit saan ka tumambay doon. And isang beses po, habang nakatambay ako, nanonood ako ng mga naglalaro doon. Biglang, di kompleto po sila naglalaro. Tinawag yung isa na bata doon ng nanay niya. Eksena syempre, galit na galit yung nanay. Siguro, inutusan lang yon or hindi na umuwi. So, pinagalitan siya, pinauwi siya. Karipa siya sa bahay nila pa uwi. Nagkataon yon na, syempre, kulang ng player. Nagkataon din noon na marami kaming mga nakatambay. May iba noon, mas malalaki pa sa akin. Mas mukhang marurunong. Pero nagulat ako kasi yung may-ari ng bola, well, kung sino yung may-ari ng bola, syempre, siya yung masusunod na kung sino yung pipiliin niya na maglalaro. So, yun, nagulat ako, tinuro ako. Sabi niya maglaro daw ako. Medyo naiilang pa ako noong time na yon kasi syempre, hindi ko sila masyadong kilala. Nakikita ko lang sila sa court. Tapos noong time na yon, yun nga, marami nakikita ko na mas magaling na player pa na nakatambay doon na iba.
Pero ako yung napili, kaya sobrang saya din sa loob ko. And yun, related nga po ulit sa topic natin na tayo ay pinili. Ganun din, tayo pinili ng Diyos. Mga strangers po tayo. Kung tutusin nga, mga kaaway tayo ni God dati. Pero same feeling, nung nasa basketball court po ako noon, nakakapagtaka, syempre, bakit ako yung napili? Eh marami namang mas better kaysa sa akin. Sa buhay po natin, napakarami nating pagkakamali. Marami tayong kapalpakan. Kung tutusin, hindi tayo qualified kay God. Hindi rin tayo aabot sa standard niya dahil sa mga patuloy nating mga kasalanan na ginagawa. But still, God choose us. Tulad po ng pagpili niya noon kay Moses. Kilala niyo po si Moses, di ba? Para i-lead yung bansang Israel na ilabas sa Egypt at dalhin sa Promised Land. Noong time po na yun, si Moses, utal-utal, nahihiya sa mga tao magsalita. Pero still, God choose him. And talagang ginamit siya ni God noong time na yun. Si David po, kilala nyo rin, di ba? Yung lumaban kay Goliath. Noong time po na yun, siya, pastol. Nag-aalaga lang siya ng mga hayop noong time na yun. And hindi siya marunong makipaglaban. Ang gamit niya lang na sandata is tirador, yung parang slingshot po na tinatawag. Pero ginamit po siya ni God, pinili po siya ni God para lumaban kay Goliath. At natalo po niya si Goliath nun. Ngayong umaga po, pupulot tayo ng mga aral sa katotohanan tayo ay pinili ng Diyos. Sige po, manalangin po muna tayo. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa pagkakataon na to na pwede namin mapakinggan ang iyong salita. Maraming salamat po sa mga awitin na inawit namin kanina, Lord God. And sa mga katotohanan na talagang pinili mo kami, Lord God, kahit na hindi kami karapat-dapat. Maraming salamat po. And we pray na samahan niyo kami sa pakikinig ng iyong salita. Tulungan niyo po kami na mag-focus lang sa inyo, Lord God. Alisin niyo po lahat ng mga distractions, mga bagay na naiisip namin na hiwalay sa iyo, Lord God. Tulungan mo kami na mag-focus lang sa inyo ngayong umaga na ito, Lord God. Tago niyo po ako sa inyong likuran, and nawa po lahat ng mga sasabihin ko dito, lahat ng mga i-share ko ay galing lamang sa inyo. Maraming salamat po, Lord God. Pinupuri ka po namin, pinapasalamatan sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ang talatang pag-aaralan po natin ngayon ay sa umagang ito ay matatagpuan natin sa Gospel of John. So, ayan po. Meron po siyang outline. So, kung makikita nyo po, meron siyang introduction. Nandyan yung si John the Baptist at ang unang mga disciples ni Jesus. So, nung time na to may mga sumusunod na kay Jesus dito. Ang public ministry ni Jesus, dito po nagsimula na siyang mag-share ng gospel, tumayo sa mga sinagoga, mga simbahan nung time na yon. Dito rin siya nagpagaling ng mga may sakit, nagpalayas ng mga demonyo. Dito po nag-start yon. And next po is ang mga huling araw ni Jesus sa Jerusalem. So dito po nakapaloob yung verse natin na pag-aaralan. And next po is ang muling pagkabuhay at pagpapakita ng Panginoon. So tapos na po yung dito, yung pagpapako niya sa krus. Tapos nabuhay na po siya dito. And lastly, ending sa isa pang pagpapakita sa Galilee. So kung mapapansin niyo po, yung Gospel of John po is tungkol sa kwento sa buhay ni Jesus. Sige po, inaanyayahan ko po kayong tumayo at ating basahin ang salita ni God sa English Standard Version, ang John chapter 15, verse 16. Sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3. You did not choose me, but I choose you, and appointed you to bear fruit, and your fruit should abide, so that whatever you ask the Father in my name, it may give it to you. Maraming salamat po. Makakaupo na po tayo. Mabilis lang po na overview ng book. Ang Book of John po, o madalas na tawag din ay Gospel of John, ay isa sa 4 books na mababasa natin sa Bible. Sinulat dito ang naging buhay ni Jesus, katulad nga po na sinabi ko kanina, noong siya ay naparito dito sa daigdig. Kung paano siya pinanganak, lumaki, at magsimula ng kanyang ministry. So pinanganak po si Jesus, hindi po siya biglang lumitaw lang, tapos nag-share na ng gospel. Hindi po ganun. Talagang nagkatawang tao po siya.
Sa ministry niya pong ito ay maraming tao, may mga taong sumunod sa kanya at tinawag silang mga disipulo. Sa chapter 15 po, kung nasaan yung verse natin ay ito yung mga last moments or mga huling habilin niya para sa kanyang mga tagasunod. Ngayon babasahin ko po ang analogy ni Jesus about sa vines and branches dahil dito po nakatungtong ang verse na pag-aaralan natin. At para po matulungan tayong lalo pang maunawaan kung ano nga ba ang tunay na kahulugan ng sinasabi sa verse natin. Sabi po dyan, pwede niyo po akong sabayan, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Verse 4, manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ang siyang nagbubunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin, gaya ng sanga ay itatapon at natutuyo. Ang ganoong mga sanga ay tinitipon, inihahagis sa apoy at nasusunog. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin nyo ang anumang nais nyo at matutupad iyon para sa inyo. Napaparangalan ang aking ama kung kayo'y masaganang nagbubunga at sa gayon kayo'y magiging mga alagad ko. Mapapansin po natin sa mga verses na kinumpara ni Jesus yung sarili niya bilang true vine o puno ng ubas. Samantalang yung ama naman po is yung tagapangalaga ng ubas. And yung mga disipulo naman po, palitan. And yung mga disipulo naman po is yung mga branches or mga sanga. Kaya kung may mga Bible po kayo, panatilihin nyo lang pong bukas sa chapter 15 ng John. Dahil dyan po tayo, dyan po iikot yung mga pag-uusapan natin. Ang tema po natin is tayo ay pinili bilang mga alagad para mamunga ng pangmatagalan. Meron po tayong 3 punto. Ang una po is ang pangunahin sa pumili. Pangalawa, ang dahilan ng pagpili. At pangatlo po, ang pribilehiyo ng pinili. Sige po, unang punto po kagad tayo. Sabi po sa unang part ng verse natin, you did not choose me, but I choose you and appointed you. Sa panahon po nila Jesus, normal po ang mga estudyante ay sumusunod sa kung sinong teacher o rabbi ang gusto nilang sundan. Siguro sa panahon natin, medyo malabo tignan nyo kasi alangan naman sundan natin yung mga prof natin kung saan sila pupunta or ano. Pero sa time po nila, yung mga nagsishare po ng word ni God noon or mga teacher, sinusundan na, may mga taong gustong sumusunod sa kanila. Kasi nga gusto nilang matuto, gusto nilang ma-guide sa buhay spiritual nila. Teacher or rabbi, they seek out the teacher of their choice and attach themselves to him. So sumusunod talaga sila kahit saan sila pumunta. Kahit sa bahay niya, pupunta sila para lang matutunan kung paano yung dapat tamang pamumuhay. So maaaring naiisip nila sa mga panahong ito na sila ang pumili kay Jesus. Kaya sila tinatawag ng mga disciples ay dahil ito sa sarili nilang mga desisyon. Kaya ito po ang sinabi ni Jesus sa kanila. You did not choose me, but I chose you. Naisiparating ni Jesus sa kanila na kaya sila tinatawag na mga disipulo ay dahil siya mismo ang pumili sa kanila. Sa salin po ng Greek, ang ginamit na salita ay, baka magkamali ako ng pagbigkas, eklegomai. Tama ba Kuya Lem? Eklegomai. Na nangangahulugang to choose or pick out from a group. Basahin po natin ang sinasabi sa John chapter 15 verse 19. Sabi po diyan, kung kayo'y taga-sanlibutan, kayo'y mamahalin nito bilang kanya. Ngunit hindi kayo taga-sanlibutan,
kundi pinili ko kayo mula rito. Kaya napupuot sa inyo ang sanlibutan. At binigyan diin ni Jesus sa maraming verses sa John na pangunahin siya sa pagpili sa kanila. Sabi po sa John, chapter 6, verse 70, hindi ba't ako ang humirang sa inyong 12? Sabi din po sa John, chapter 13, verse 18, kilala ko ang aking mga pinili. Ngayon mapapansin po natin sa verse ang mga ginamit na mga salita, yung choose at yung chose. Ano nga bang pagkakaiba nito? Well, ang choose po ay present tense na tinutukoy yung mga disciples. And yung chose naman po ay past tense na si Jesus ang tinutukoy. Nangangahulugan nito na noon pa may pinili na sila ni Jesus before and beyond their own knowledge. Na bago pa sila isilang sa mundo at piliing sumunod kay Jesus, nauna na silang pinili ni Jesus. Nais ni Jesus na ipaalam sa kanila na hindi sila ang pumili sa Kanya para ipagmalaki o ipagyabang ito, kundi itanim sa puso nila na si Jesus mismo na anak ng Diyos ang pumili sa kanila at tanawin ito bilang isang pribilehiyo upang maging humble na mga disipulo niya. And dahil nga po sa nakatungtong itong verse natin sa analogy ni Jesus tungkol sa vines and branches na binasa ko kanina, nais ipakita ng Diyos na siya ang ultimate in control sa lahat ng bagay at nangyayari. Ang mga sanga ay walang kakayahan na tanggalin ang kapwa nila sanga. Hindi rin nila alam kung aling sanga ang pananatilihin o aalisin. Lahat ng ito ay gawain lamang ng vine dresser o tagapag-alaga ng ubas. At makikita natin sa mga verse sa John na kalooban ng Diyos Ama, kaya mayroong mga disciples. Si Jesus, sabi po sa John, chapter 6, verse 37, lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama. Sa verse 44 po, walang makakalapit sa akin malibang dalhin siya ng aking Ama na nagsugo sa akin. And sa verse 65 naman po, iduduktong pa niya, iyan ang dahilan, kaya ako sinasabi sa inyo na walang makakalapit sa akin malibang ito'y loobin ng Ama. Hindi po lingid sa kaalaman natin na ang Diyos Ama at si Jesus ay iisa. At pinapakita ng mga verse na hindi hiwalay ang ginagawa ng Diyos Ama sa ginagawa ni Jesus. Ngayon, kung paano po pinili ni Jesus ang kanyang mga alagad noon, ganun din po niya tayo pinili ngayon. Sabihin niyo nga po sa mga katabi niyo, pinili ka ni Jesus. Hindi pa po tayo pinapanganak, alam na ng Diyos na merong Kuya Lem, Kuya MJ, nakikilalanin at tatanggapin siya. At lahat ng ito ay kalooban ng Ama. Mahalagang malaman po natin na kasama tayo sa pinili ni Jesus. Malinaw na pinapahayag sa talata na hindi tayo ang pumili sa Kanya, kundi siya ang pumili sa atin. Hindi niya tayo pinili dahil sa pinili natin siya. O para kumaga pinili natin si God, sige pipiliin na rin tayo ni God. Hindi po ganun. Hindi rin dahil sa pinili natin na maging Christians. Gusto ko magsimba dito. Kaya ako pinili ni God. Hindi po ganun. Hindi rin dahil sa mabait, matalino o talented tayo. We are in Christ not because we choose Him, but because He chose us. Pero para po malinaw, hindi po inaalis nito yung willingness natin willingness natin na maging disciples at sumunod kay Jesus. 'Di ba? Hindi naman po tayo mga robot na pupunta dito sa out of parang kumbaga gusto ng puso natin. Nararanasan natin yung love ni God dahil gusto natin talaga na sumunod sa Kanya.
Ang point po ni Jesus dito ay kaya tayo tinatawag na mga disipulo ay dahil siya ang pangunahing pumili sa atin. Naalala ko po nung bagong mananampalataya pa lang ako. Sobrang saya ko noon kasi after kong tanggapin si Jesus, nalaman ko na meron na akong salvation. So ligtas na ako. Wala na sa akin yung kaparusahan ng kamatayan and malinis na ako sa lahat ng mga kasalanang ginawa ko. Meron na akong buhay na walang hanggan at meron na rin akong pagkakataon na lumapit sa Diyos na makapangyarihan, humiling ng kahit ano na gusto ko. Ang nasa isip ko noon, ganun lang pala kadali. Mananalangin lang ako na tinatanggap ko siya sa buhay ko. Dahil nga sa pinili ko ang Diyos at nag-decide ako na tanggapin siya sa buhay ko, may kayabangan po sa akin. Na kaya ako nararanasan yung mga grace niya, dahil sa personal choice ko iyon. Dahilan, kaya yung mindset ko noon, parang ayaw ko parang gusto ko lang, nag-church lang ako, ayaw ko maging involved sa mga ministry. Kaligtasan lang naman yung hanap ko Bakit pa ako sasama sa mga ganyan? Simba lang ako, pwede na yun. Tapos medyo naisip-isip ko na hindi, sige magta-try na lang ako mag-beatbox sa drum para kahit paano may ministry naman ako. Masabi-sabi lang na meron. Yung mga discipleship, yung mga pagtayo dito sa harapan, ayaw ko noon kasi parang ang hirap. Doon lang ako sa mga madadali, doon lang sa mga trip ko lang. Pero nabago po lahat iyon nung nalaman kong hindi ako ang pumili sa Diyos, kundi siya ang pumili sa akin. Na kaya ako nararanasan yung dakilang kabutihan niya ay dahil siya ang unang nagmahal sa akin. Jesus picked me up sa buhay na magulo, nakaparusahan lang ang naghihintay. At dinala niya ako sa safe na lugar. At yun yung sa piling niya. Kaya ngayon po, kahit na minsan busy ako, kahit na minsan parang ang hirap-hirap puri sa Kanya, magpagamit sa Kanya, kahit minsan nakakapagod, minsan lagari tayo buong linggo, nasa church tayo, may ginagawa tayo. Kahit parang napaka-imposible, sino mag-aakala, nandito ako, tatayo ako sa gitna para mag-preach. Pero susunod ako sa kalooban ng Diyos dahil sa pinili niya ako. Kaya para po sa atin na nandito ngayon at sinasabi na siya ay tagasunod ni Jesus, kailan po natin huling pinagpasalamat at tunay na na-appreciate na tayo ay pinili ng Diyos. Tinatanaw po ba natin na isang pribilehiyo ang maging disipulo ng Panginoong Hesus? O ang yabang pa natin? Sa paanong paraan natin na ipapakita na tayo ay mga humble na disciple ni Jesus? Tandaan po natin, wala tayong maipagmamalaki sa Diyos. Hindi po natin pwedeng sabihin na we are Christians dahil pinili natin ng Diyos. Isipin na lang po natin kung ano tayo dati noon, nung hindi pa natin siya nakikilala. Mga masasama, mga suwain, at kinakalaban natin ng Diyos. Pero pinili niya tayo regardless sa kung ano yung mga background at yung mga nakaraan natin. Dahil ganyan niya tayo kamahal. Sabi nga po sa Efeso chapter 1 verse 4 to 5, bago palikhain ang sanlibutan ay pinili na niya tayo upang maging Kanya. Sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo at upang tayo'y maging banal at walang kapintasan sa harap niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, pinili niya tayo upang maging anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo ayon sa Kanyang layunin at kalooban. We can experience overwhelming grace dahil sa katotohanang pinili tayo mismo ng Panginoong Jesus. At hindi po nagtatapos doon. Ngayon, pansinin po natin yung isa pang salita na ginamit ng sumulat, ang appointed.
Ito po ang meaning niya. To be appointed is to be given a task or a job, or chosen for a particular job. Mahalagang maintindihan din po natin na hindi tayo pinili ni Jesus, hindi pinili ni Jesus yung mga disciples niya o kung sino man sa atin para lang iligtas. Hindi po nagtatapos doon. Dahil may dahilan pa, kaya tayo nabubuhay dito sa mundo. And kaya niya tayo pinili. Ito po ang sinasabi sa pangalawang punto natin. May dahilan. Ang dahilan ng pagpili. Sabi po sa second part ng verse natin, that you should go and bear fruit, and that your fruit should abide. Kasunod ng pagsabi ni Jesus na pinili niya ang kanyang mga disipulo, sinabi rin niya kung anong dahilan ng pagpili niya sa kanila. Malinaw na sinasabi sa talata na they should go and bear fruit. Jesus tells His disciples what God wants from them. And God wants fruit. Galing pa rin po sa analogy ng vines and branches. May dahilan kaya sila pinili at katulad ng dahilan kaya sila nakakabit sa vines. So mapapansin natin sa buong chapter 15 ng John na 8 times binanggit ang salitang fruit o bunga. Tulad nga po ng sinabi ko kanina, huling habilin na ito ni Jesus para sa mga disciples niya. Sa mga panahong ito ay malapit nang ipagkanulo si Jesus. At malapit na siyang ipako sa krus. Saglit na lamang na panahon niyang makakasama ang kanyang mga disipulo. Kaya bago mangyari yon, Jesus promised the Holy Spirit to them na mababasa natin sa John chapter 14 verse 15 to 17. Sabi po dyan, kung iniibig nyo ako, tutuparin nyo ang aking mga utos. Dadalangin ako sa Ama upang kayo'y bigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama nyo magpakailanman. Siya ang espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat siya ay hindi nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala nyo siya sapagkat siya'y nasa inyo at siya'y mananatili sa inyo. Ang tinutukoy po na Holy Spirit, ang siyang dahilan upang sila ay mamunga. Tandaan po natin sa Holy Spirit nanggagaling ang bunga. Kaya kung wala sila nito, imposible po sa kanila ang mag-produce ng fruit. Ngayon, meron po tayong 3 klase ng fruit na makikita sa New Testament Bible. Ito po ang 3 C, Christian character, Christian conduct, at Christian converts. Isa-isahin po natin. Una po, ang Christian character. Sabi po sa Galatians 5, verse 22 to 23a, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, ito po yung kahit may problema, kahit napakaraming suliranin sa buhay, nakakangiti pa rin, kapayapaan, kahit na ang gulo-gulo ng buhay, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kainahunan. Hindi masungit agad kapag kinausap mo or inutusan mo. At pagpipigil sa sarili. Ngayon, tanungin niyo po ang inyong mga sarili. Tinataglay ko ba ang mga katangiang ito? Minsan. Sige po, ngayon, tignan natin ang ating mga katabi. Pero syempre, wag niyo naman pong husgahan. Tignan niyo lang po. Appreciate niyo yung kapugian nila, yung kagandahan nila. And baka kung may natutulog, pwede niyo pong gisingin. So, malinaw po na sinasabi sa talata na ang mga katangiang pong ito ang bunga ng Espiritu na binigay ni Jesus noon sa kanyang mga disipulo. At same Holy Spirit na nasa atin ngayon, na binigay din ni Jesus noong tinanggap natin siya sa mga buhay natin. Marahil sa mga bagong mananampalataya, sino po yung mga bagong baptized nung nakaraan dito? Nandito po ba sila? Ayan, sila po. Marahil maliit pa lang yung bunga na makikita natin. Medyo mabait pa lang, medyo matyaga, medyo may kabaitan. Natural lang po yun kasi bago pa lang na mananampalataya.
Pero baka naman, sana naman po sa ating mga matatagal ng mananampalataya ay malaki na yung nakikitang bunga. Medyo pa rin. May medyo pa rin. So alalahanin po natin yung mga personal testimony natin. Kung ano tayo dati at kung ano na tayo ngayon. Sa tingin niyo po ba, maliit pa rin ba o malaki na yung pagbabago? Well, okay lang po yan kung maliit pa. Okay lang po yan. Ako din po naman. Mahalaga po, meron ng pagbabago. Kaysa naman sa hanggang ngayon, wala pa rin. So, nakakalungkot po yung kung ganun. And meron po mga reason kung bakit hindi tayo lumalago. Maybe the reason why walang pagbabago sa buhay natin or sa buhay mo, because you're asking God to guide your footstep, but you're not moving your feet. Lord, sana po pag may yung mga mga kaaway ko or mga kagalit ko, Lord God, pag nakita ko sila, magawan ko sila ng mabuti. Pero pagdating doon, nakita na, hindi na pinapansin. Wala namang pakialam. Lord, sana po bigyan mo ako ng provision para help din ako sa mga nangangailangan. Pero pagdating ng mga nangangailangan, nasta pa yung na-order na. Isa po pong dahilan, or maybe, the reason why kaya wala din pagbabago sa buhay natin is because lagi tayong napi-finger pointing. So, panay turo sa iba. Hindi magalaw yung mga sariling paa dahil panay puro turo lang. Finger pointing keeps our heart from surrendering to God. Hindi natin nakikita yung sarili nating mga kamalian dahil panay tayo po nasa iba. Siya nga ganito eh. Siya nga ganyan eh. Why not look at ourselves? Alamin natin ating mga kamalian at i-ask ito ng forgiveness kay God. Surrender our life to Him at mararanasan po natin mismo ang pagbabago na gagawin sa atin ng Panginoon. Ngayon, bakit kailangan makita sa buhay natin ang bunga ng Espiritu? Dito po papasok yung another C natin, yung Christian conduct. Sabi po sa Colossians 1, verse 10, sa gayon, makakapamuhay na kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon. Sasagana sa lahat ng uri ng mabubuting gawa at lalawak ang inyong pagkakilala sa Diyos. Iniisip ko dati, paano nga ba ako magiging karapat-dapat at kalugod-lugod sa Diyos? Well, ito po yung malinaw na sagot. Christian character produce Christian conduct. If we have the Spirit of Christ living in us, then He'll produce Christ-like conduct through us. Hindi tayo nagpapakabuti para lang mapanatiling ligtas tayo. O hindi ako nagmura ngayong umaga na to, ngayong gabi na ito, ligtas pa rin ako. Hindi po ganun. Ang dapat pong dahilan kaya tayo nagpapakabuti ay para patuloy na mapapurihan ang Diyos habang tayo ay nabubuhay dito sa mundo. Natural po dapat. Hindi yung napipilitan lang o namimili lang na kung sino yung gagawa natin ng mabuti. Sa gayon, dahil sa taglay natin ang Christian character at Christian conduct, magbubunga ito ng Christian converts. Sabi po sa Acts chapter 2, verse 46 to 47, araw-araw sila'y nagkakatipon sa templo at nagpipiraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan, na masaya at may malinis na kalooban. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan sila ng lahat ng tao. So, hindi lang po yung mga taong mababait. Kahit yung mga kapitbahay na may ingay, yung malalakas yung mga karaoke, kasama po sila doon. At bawat araw ay idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. Sa pamumuhay pa lang po natin, ay makakahikayat na tayo ng mga taong lumapit din sa Diyos. And si God po mismo ang maglalapit sa kanila sa atin para makasama natin sila sa pagpupuri sa Kanya.
Ngayon, paano naman po natin mai apply yung salitang go? Nakakalimutan na natin yung salitang go. Sa talata po natin kanina, ang meaning po ng salitang go ay move from one place to another. So speaking of bunga, mas lalong makikita ang bunga natin sa labas ng ating mga comfort zone. Madaling magpakabait kung mga kapwa, mga Kristiyano ang lagi nating kasama. Dito po, mukha kayong mga mababait talaga. Pero kamusta po tayo kapag nasa kanya-kanya na tayong mga tahanan? Kapag nasa school tayo o trabaho, na iba-iba yung mga paniniwala ng mga nakakasama natin. Kamusta po tayo? Iba-iba yung mga pag-uugali and yung mga pakikitungo sa atin. Nakikita pa rin ba yung bunga sa buhay natin? Kamusta po tayo pagkasama natin yung mga barkada o mga kaibigan natin na hindi mananampalataya? Nakikita ba nila yung bunga ng Espiritu sa buhay natin? Kung titignan po natin ang naging buhay ni Jesus, minodel niya sa atin kung paano siya naging kaibigan ng mga makasalanan. At directly, inutusan niya ang mga disipulo niya na gawin rin ito. At yan po ang sinasabi sa Matthew chapter 28, verse 19 to 20. Very familiar na po sa atin ito. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of age. So, kailangan po natin lumabas. Kailangan po natin humayo. Sabi din po sa Acts 1:8, chapter 1, verse 8, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Tandaan po natin na God expect fruit from us. Ulitin ko po, God expect fruits from us. Dahil kung hindi po tayo mamumunga, ito po ang sinasabi sa John chapter 15 verse 2. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga. Tayo po bilang mga sanga, bilang mga Christians, bilang mga disipulo ni Jesus, alam ko po na ayaw natin na alisin tayo ng Diyos sa puno o kay Jesus dahil lang sa hindi tayo namumunga. Kaya hamon po ito para sa ating lahat na sikapin po nating mamunga. Ngayon naman po, yung salitang, and that your fruit should abide, Jesus tells His disciples the fruit that God wants them to produce. Ano nga bang klaseng bunga ang gusto ni God? At yun daw po ay ang bunga na nananatili. Hindi na po tayo lalayo sa analogy pa rin ni Jesus about sa vines and branches. Sa tingin nyo po, pag tinanggal po natin yung sanga sa puno, kaya pa rin ba niyang mamunga? Kaya pa rin ba niyang mamuhay? Para sa mga plantita dyan. Pwede pa rin, no? Pero yung pag sa ubas ubas kasi yung pinakaano dito eh. Hindi mo na itatanim, ihiwalay mo lang siya, totally. Hindi na, no? And makikita po natin sa illustration ang mangyayari sa mga sangang inaalis sa puno. Yan po sila, dito po sa gilid. Sinusunog po sila. Kaya tayo po bilang mga branches, kailangan natin na laging nakakonect sa vine, which is si Jesus, upang mapanatili natin ang ating mga bunga at lalo pa itong sumagana. Ang manatili kay Jesus ang tanging paraan para manatiling masagana ang ating mga bunga. As we abide in Christ, we receive God's help so we can produce the fruits of Christian character, Christian conduct, and Christian converts. Ano pong sinasabi sa John 15, verse 4 to 6?
Manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Si Jesus po ang nagsasalita dito. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ang siyang nagbubunga ng sagana sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi, may kaduktan pa pala. Ang hindi manatili sa akin gaya ng sanga itatapon at natutuyo. Ang ganoong mga sanga ay tinitipon, inihahagis sa apoy at nasusunog. Hindi po nagjo-joke dito si God. Ilan lang po ito sa mga practical na paraan para mapanatili nating nakakonect tayo kay Jesus. Connection through Word of God, connection through personal prayer, and connection through Christian fellowship. Sa connection through the Word of God po, kapag lagi po tayong nagbabasa ng Bible at filled ang ating mga puso at isip ng salita ng Diyos, magkakaroon din po tayo ng puso at pag-iisip na katulad ng kay Jesus. At dahil mayroon tayong puso at pag-iisip na katulad ng kay Jesus, kikilos tayo na para ding si Jesus. At yun mismo ang Christian character at Christian conduct. Kaya kayo po, ano po yung fini-filled nyo or pinapakain nyo sa kaluluwa nyo or sa mga puso nyo? Yun po, yung magiging bunga nyo. Kaya wag po tayong puro laro, puro aral, trabaho, wag puro Facebook, TikTok. Lagi po tayong maglaan ng oras sa pagbabasa ng Bible. At lagi po tayong matakam sa pagkaing spiritual. Sunod po, connection through personal prayer. Si Jesus po, lagi niyang pinapahalagaan ang panalangin. Kung babasahin niyo po yung naging buhay niya. Minodel niya sa atin kung paano dapat tayo laging nakakonect sa Diyos. Ipinapakita ng palagian nating panalangin na tayo nga ay may personal na relasyon sa Diyos. Dahil ito ang way natin to communicate to Him. Wala nang iba. Hindi naman natin pwedeng i-chat si Jesus o si God. At lalo tayong mapapalapit sa Kanya kung patuloy tayong nananalangin sa Kanya. And last po, connection through Christian fellowship. Sa mga palagiang pagdalo natin sa mga gawain para kay God, sa palagiang pagdalo natin sa mga Sunday service, youth fellowship, Bible study, discipleship groups, etc. And marami tayong matututunan. At lalong pinapalalim nito ang pananampalataya natin sa Diyos. So ngayon po, tanong po para sa atin, ano-ano po ang ating mga ginagawa para patuloy na mamunga? Paano natin pinapanatili na malago ang ating mga bunga? Para kanino natin inaalay ang ating mga bunga? Kapag tayo po ay namumunga ng sagana, ang pinaka nakikinabang po ay yung may-ari ng farm. And sino nga ba ang may-ari ng farm? Sinasabi po sa John chapter 15 verse 8. Si Jesus po nagsasalita, "By this my Father is glorified, that you bear much fruit, and so prove to be my disciples." Fruit o bunga ang magpapatunay na tayo nga ay mga disipulo ni Jesus. At ito po ang promise ni Jesus sa kanyang mga disipulo kung sila ay magiging tapat sa pagsunod at mananatili sa kanya. Sinasabi po sa pangatlong punto natin, ang pribilehiyo ng pinili. Sa third part po ng verse natin, sabi diyan, "So that whatever you ask the Father in my name, He may give it to you." Sa sinasabing ito po ni Jesus, ano kayang ibig sabihin niya? Literal kaya ito na kahit ano, pwede nating hingiin sa Kanya? Alamin po natin. Nalaman natin kanina sa una at pangalawang punto natin na pinili tayo mismo ni Jesus. Pinili yung mga disipulo ni Jesus. At sa pagpili sa kanila, nais ng Diyos na sila ay mamunga at manatiling namumunga as they abide in Jesus.
Kung babalikan po natin ulit yung analogy ni Jesus about sa vines and branches, nabanggit ko doon kanina na ang Diyos ang may control sa lahat ng bagay at pangyayari dahil yun yung kalooban niya. Nais ng Diyos na manatili ang mga disciples sa vine, which is si Jesus, at magkaroon ng iisang will at purpose. At yun ang i-honor ang Diyos Ama. Patuloy na magpasakop at gawin ang kalooban niya. Kapag po ang salita ng Diyos ay nananatili sa mga disciples, magdadala ito sa kanilang mga kaisipan at pagnanasa patungo sa kalooban ng Diyos. Magiging iisa ang mga bagay na gusto nila sa kalooban ng Ama. Kaya lahat ng bagay na hihilingin nila ay yung mga bagay na magbibigay lamang ng honor sa Diyos. Maaring panghawakan ng mga disciples ang katotohanan na binigay sa kanila, na ibibigay sa kanila ang kanilang mga kahilingan kung ito ay according sa will ni God. Kaya sinabi ni Jesus sa kanyang mga disipulo sa John chapter 15 verse 15, "Hindi ko na kayo itinuturing na mga alipin, sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, itinuturing ko kayong mga kaibigan, sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama." At marahil kasama dito yung plano ng Diyos. Pinili ni Jesus ang mga disipulo at tayo para maging part ng plano ng Diyos. At yun ang patuloy na ipalaganap ang salita niya sa lahat ng dako. Kasama ang pinangakong Holy Spirit na tutulong sa atin kung paano tayo dapat na manalangin. Sabi po sa Romans 8, verse 28, "Gayon naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan, sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Kaya't ang Espiritu ang namamagitan para sa atin at dumaraing sa paraang hindi natin kayang sambitin." Ang Espiritu po ang kumikilos sa atin upang maging align ang ating mga panalangin sa kalooban ng Diyos. At sa tuwing tayo po ay nananalangin, tayo ay inalalapit nito sa tamang kaugnayan natin sa Diyos. Ang panalangin ay hindi po tungkol sa pagkilos ng Diyos sa mga bagay na gusto natin mangyari o mga personal na interest natin. Ito po ay tungkol sa paggawa ng kung ano ang gusto natin dahil ito ang gusto ng Diyos. If we align ourselves with God, then we can have the confidence to ask for the things we desire because we know those things are also the things God desires. Kaya clear na ang ibig sabihin ni Jesus dito ay kahit anong hingin natin sa Diyos, as long as ito ay kalooban niya, sure po na ibibigay sa atin ito ng Diyos. Ngayon, paano po ba tayo manalangin? Lord, bigyan mo ako ng trabaho kasi gusto ko yumaman. Kalooban ba ni God yun? Well, siguro, gusto ni God na yumaman tayo, sumagana yung buhay natin. Pero kung yung dahilan na yun is para tumalikod tayo sa Kanya, lumayo tayo sa Kanya, baka hindi niya ibigay sa atin. Lord, meron nang liligaw sa akin. Pogi naman, Lord. Okay naman siguro, Lord. Kahit paano. May red flag lang ng konti, pero baka pwede naman. Kasi hindi binibigay ni God. Kasi syempre, baka lalo makapagpalayo pa sa Kanya. Sa mga panalangin po ba natin na gusto nating mangyari or hinihiling natin sa Diyos, ay sigurado tayo na magbibigay ito ng honor sa Kanya. Gayahin po natin ang ating Panginoong Hesus kung paano siya manalangin. Isinantabi niya po yung sarili niyang kagustuhan o interes, matupad lang yung kalooban ng Ama. Ito po yung naging prayer ni Jesus nung time na malapit na siyang arestuhin, pahirapan at ipako sa krus. Sabi po sa Luke chapter 2, verse 42. Kuya, pa next ako. Sabi niya, "Ama, kung loloobin mo, ilayo mo sa akin ang kopang
ito. Yung kopang ito po ang tinutukoy ni God, ni Jesus, yung paghihirap na daranasin niya. Pero sabi niya po dito, ngunit huwag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Dahil sa alam ni Jesus, ang kalooban ng Ama, kahit hindi niya gusto ang mangyayari sa kanya, sumunod pa rin siya. Kaya wag po tayong magtampo sa Diyos kung may mga panalangin tayong hindi niloloob. Wag tayong lumayo sa Kanya kung may mga panalangin tayong matagal na natin pinapanalangin, ngunit hindi pa rin niya sinasagot. Marahil yung panalangin na yan ay magbibigay sa iyo ng kasayahan. Pero tandaan po natin na alam ng Diyos kung anong mas makakabuti sa atin, kaya dapat lang po na pagkatiwalaan natin siya. Ngayon, tanong po para sa atin, paano natin inaalam ang kalooban ng Diyos sa buhay natin? Sa pamamagitan po ba ng panalangin natin, paano natin na ipapakita at na ipadarama sa Diyos na tayo ay sang-ayon sa kalooban niya? Mahalaga po na malinis ang intensyon natin at align sa kalooban ng Diyos yung mga laman ng ating mga panalangin. Christians are only truly praying in the name of Jesus when those prayers are offered in total submission to His sovereign will. Prayers are always and only answered in accordance with His will. Dito pa ako magtatapos. Panghawakan po sana natin ang katotohanang pangunahin si Jesus sa pagpili sa atin, upang maging humble at mga tapat tayong mga disciples niya. Hindi po tayo pinili ng Diyos para lang mag-relax at enjoyin yung kaligtasang nakamit natin. May dahilan po kaya tayo patuloy na nabubuhay dito sa mundo. At yun po ay para mamunga at patuloy na gawin ang kalooban niya. Totoo po na hindi madali. Pero kung patuloy tayong mananatili at magtitiwala kay Jesus, kagaya po niya, ay magagawa natin ang tunay at karapat-dapat na pamumuhay na siyang kalooban ng Diyos Ama para sa atin. At sigurado po ako na kapag align ang ating mga puso at isip sa desire ng Panginoon, kahit ano pong hilingin natin sa Diyos ay pagkakaloob niya. Purihin ng Diyos. Maraming salamat po. Magandang umaga sa lahat. Thank you. Thank you po. Okay. Ano lang naman? Good night. Ito din na daan sa nasa. May naikulang pa din. Ano yun? Ako na. Sige ko. Ayun, maraming salamat Kuya Rico sa message po. Tsaka, ayun, na-realize ko lang na habang pinapakinggan yung message na katulad nga po ng nasabi ko before nung first time ko magkasama si Ate Aki na it's a privilege to be chosen and used by God kasi kahit na minsan ang hirap kasi may mga tungkulin tayo, may mga kailangan tayong gampanan, pero isang malaking pribilehiyo na pinili tayo ni Lord. Tsaka hindi lahat, alam natin na hindi lahat ng Kristiyano na nabibigyan ng opportunity na magamit ng Panginoon. Kaya isang napakahalagang bagay o oportunidad na magamit tayo ng Panginoon. And sabi nga sa 1 Peter chapter 1 verse 2, you were chosen according to the purpose of God the Father and were made a holy people by His Spirit, to obey Jesus Christ and to be purified by His blood. May grace and peace be yours in full measure. Ayan. And sabi nga rin kanina ni Kuya Rico na tayo ay pinili ng Panginoon na kahit na meron tayong may mga nagawang kasalanan. And pinili niya tayo upang maging Kanya at upang maging anak niya.
And God expects every one of us na mag-bear tayo ng fruit. And gawin yung purpose na nais niya, yung mga ministeryo niya or yung pag-iisipin. And pati din po ng ating panambahan ay yung pagbabalik ng kaloob sa ating Panginoon. Kaya tawag ko si San Miguel Miguel para ilibot ang ating Panginoon. Balik pa naman po natin. Kuya lang. Meron ka ba yung bago ba last song na nakapagpapahan? Tumayo tayo at awitin po natin ang version. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above in heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. So, tiyatawagan po namin si Ate Joanna para po sa announcement. Ayan, magandang umaga po sa ating lahat. May ilan po tayong mga anunsyo para sa linggong ito. This coming July 17 po ng 7 o'clock p.m. ay magkakaroon po tayo ng prayer meeting at si Ate Sita makasait po ang ating facilitator sa araw na yun. At paalala lang po na every first and third Sunday of the month ay gaganapin ang ating Kids Sunday School at 8:15 a.m. dito po sa Doña Carmen. Pagdating naman po ng 9:30 a.m. this coming Sunday ay ang ating worship service sa pamumulaan po ni Tita Beth Versola. Ang ating preacher po ay si Kuya Lem sa Revelations 2:8-11, Lessons of Faithfulness from the Church of Smyrna. Pagkatapos naman po ng ating panambahan ay magkakaroon po tayo muli ng Community of Disciple Makers. So hindi po tayo natuloy last month, pero patuloy po ang gawain na ito ng 1 to 3 p.m. dito po sa Doña Carmen. Imbitado po ang lahat ng discipleship group leaders dito po sa gawain ito. At isa-serve po ang lunch, so pwede po tayo mag-lunch fellowship bago po ang ating meeting. At ang topic po para sa araw na yon ay moving from follow me to the next level. Pagdating naman po ng kasunod na linggo, July 28, ay magkakaroon po ng preaching clinic. Isang refresher na pangungunahan po ni Pastor Sam Castro. At gaganapin po yun ng 1 o'clock to 5 o'clock p.m. dito rin po sa Doña Carmen. At open po ito sa lahat ng interesadong male and female members po na gusto pong mag-preach sa araw na yun. Ayan po. So, magkakaroon din po tayo ng lunch fellowship para po sa mga dadalo sa araw na yon. So, kung tayo po ay interesado na mag-preach, lumapit lang po tayo kay Tito Ando at ibigay po natin ang ating pangalan para po ay makapaghanda din sila para sa atin. Ayan, meron po tayong celebrate ng kanyang birthday this coming July 24? July 24, ayan. Si Ate Ella Tambo. Ayun na natin si Ate Ella. Mukha pong magkakakilala
kilala naman tayong lahat. Si Chris, di niya first time, pero natutuwa tayong makasama ulit si Chris sa ating congregation. Ayan, sige po, pagkatapos po ng ating panambahan ay magbatian po tayong lahat. Pinili tayo ng Diyos upang maging mga manggagawa at tayo bilang kanyang mga manggagawa sana ay ito ay maging bahagi ng ating panalangin. Kuha ko ito mula sa Psalm 90. Ang sabi, "Teach us to number our days aright, that we may gain a heart of wisdom." Verse 14, "Satisfy us in the morning with your unfailing love, that we may sing for joy and be glad all our days. Make us glad, for as many days as you have afflicted us, for as many years as we have seen trouble. May your deeds be shown to your servants, your splendor to their children. May the favor of the Lord our God rest upon us. Establish the work of our hands for us." Yes, establish the work of our hands. Tayo po tayo. May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Manatili po tayo nakatayo para po sa panguling awit. Ayan, patuloy po tayong umawit at patuloy tayong magbigay ng pasasalamat at papuri sa Kanya bilang isang Ang